to heaven. Lord, we thank you because truly, Lord, we are in awe of your presence, Lord. And alam namin, marami kang gagawin sa aming buhay ngayong hapong ito. Lord, truly, you will reveal your word to us. Itatama mo po ang aming mga buhay. Iaayos mo, Panginoon, ang aming mga buhay. At Lord, wala kaming ibang pinaniniwalaan, wala po kaming ibang masasandalan kundi ikaw lamang. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat truly nakikita niyo po yung pangailangan namin and ready ka, Lord, i-meet kami sa hapong ito. In Jesus' name. Tayo magsabi na, Amen and Amen. Praise God. Come on. Pwede ba mag-high five ka ng 10 tao? Okay, high five mo. Kamustahin mo lang siya. Kahit hindi mo kakilala, i-high five mo. Ayan. Kailangan nakasampu. Ayan. Okay. Malaya po tayo makakaupo. Welcome sa church. Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. And ako po pala si Pastor Jay, sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Ano po? Alam natin, nung nakaraang mga weeks, 7 weeks po yon, tuloy-tuloy, ang mga naging topic po is all about I am. The 7 I ams of Jesus. Sino naging present nun? Ayan, And this time, ito naman po ay series break. So, wala po tayong series ngayon, hintayin nyo na lang po, the week after next week, meron tayong another series. Doon kayo mag-invite ng marami. We believe marami tayong matututunan sa mga series natin, coming series natin. Now, series break, ibig sabihin po, yung topics natin, hindi siya yung merong connection next week. Pwedeng iba naman po, depende po sa preacher na ma-assign kung ano po yung topic, But I believe the topic for today will resonate po sa ating mga puso dahil alam ko, gusto natin mas lumalim yung relationship natin kay Jesus. Amen? Amen? Sino dito yung gusto mo na makilala mo pa si Jesus sa buhay mo? Amen. Now, alam niyo po, in the Bible, there's this never-ending na cycle na kung saan pwedeng yung ibang relihiyon narinig nyo na ito, pero it's actually the law of sowing and reaping. Now, in Genesis chapter 8, ang sabi, hanggat meron pang mundo, laging may panahon daw ng pagtatanim at panahon ng pag-aani. So, there's this always na season. Meron itong laging may panahon na ganito. At sa lahat ng bagay, meron tayong tinatanim, meron tayong inaani. Actually, bago pa magkaroon po ng Buddhism or yung tinatawag nilang law of karma, di ba? Sino yung halimbawa pag nadulas yung isa, tapos may atraso sa iyo, nadulas na yun, sabi mo, karma, di ba? May mga ganon. Pero alam niyo po, yung law na yun actually, hindi po yun galing sa Buddhism. It actually came from Christianity itself because thousands of years ago, ang paniniwala na po ng mga tao, and based din po sa sinabi ng ating Panginoong Diyos, ay merong panahon ng pagtatanim and then merong panahon ng pag-aani. Kung ano nga yung ginawa mo, meron yung kapalit. Depende sa klase ng bagay na ginawa mo. Now, in this case, yung pag-aani at pagtatanim, alam niyo po, kahit sa kapanahunan natin ngayon, meron itong, may nangyayari pa rin ganito. Marami pa rin nagtatanim, meron pa rin mga umaani. Now, ang sabi naman po ni Paul, pagdating naman po sa 2 Corinthians chapter 9, ito na po sa New Testament, that yung law of sowing and reaping, inadapt niya pa rin sa mga believers. So kahit ito po ay nasa Old Testament, yet sa New Testament, meron pa rin siyang continuation. Hindi po siya nalaos, hindi siya naputol, hindi siya nawala. Kasi ang sabi doon kanina, balikan lang natin, Genesis chapter 8, anong sabi? Hanggat meron pang mundo.
Sabi nga natin, hanggat meron pa. Okay, meron pa bang mundo? Amen. Kaya tayo nandito. But ngayon, kaya hanggang meron pa, tingnan po natin, next slide, sabi ni Paul, ganito kasi yun. Aani ng konti ang nagtatanim ng konti. Aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Now, alam niyo po, sa context ng Bible, thousands of years ago, alam natin, hindi po yan yung kasing kapanahunan natin ngayon, na marami nag-office work, Kung hindi ang panahon po nila, marami hong nagtatrabaho, hindi sa office, kung hindi sa bukirin. Kaya meron laging sowing and reaping. Now, bakit kaya ito ina-apply ni Paul? Dahil bakit? Si Jesus din po mismo, nung nakaraan nating he says, I am the true vine. Ako yung totoong puno ng ubas. Mula sa mga tao na kung saan, alam niya, nakaka-relate sa kanya kasi mga nagtatanim din sila. So dito merong mahal sa buhay mga plantito, plantita, di ba? Or kaya meron silang alagang mga mga halaman, dinidiligan nila lagi, Sino may mga ganon? Come on. Ayan, Now, in the Bible, ang mga Christians o mga tagasunod ni Christ, inihahalin tulad ngayon na kung saan naka-connected tayo kay Jesus. Sino ditong connected ka kay Jesus? Amen? Now, ang sabi ngayon ni Jesus sa John chapter 15, verse 8, ang sabi, pag daw marami kayong, bunga. Ano daw? Napapatunayan ng mga disciples ko nga kayo. Bakit? Kasi kung anong itinanim, yun ang magiging bunga. Na ang sabi, kapag daw nagiging marami yung bunga, napaparangalan ang tatay ko. Sino yun? Si God the Father. Si Father God, yun napaparangalan. Now, tignan nyo. Ano ba yung tinatawag na bunga dito? Are you curious? Ano yung bunga dito? Sino curious? Ano yung bunga na to? Ako lang ba yung curious? Ako lang, para sa akin lang ata to, no? Okay? Alam nyo, ang bunga na ito yung nakikita ng mga tao sa'yo. Alam natin, kilala natin ang puno, hindi sa mga sanga niya, kung hindi sa bunga niya. Hindi mo pwedeng tawagin ang puno ng mansanas na puno ng saging kung nakikita mo yung bunga niya ay bunga ng mansanas. The same thing ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin. Now makikita natin na merong gustong makita ang Diyos sa buhay mo, sa buhay ko at sa buhay nating lahat. Dahil dito daw napapatunayan na mga disciples tayo. At take note yung word ngayon, yung nakadilaw. Anong word yon? Napaparangalan. Now, our topic for today is all about honoring God. Can you say it with me? Honoring God. Now, how do we honor God? Paano tayo pinaparangalan natin ang Diyos sa ating buhay? Kayo, paano nyo pinaparangalan ang mga tao sa paligid nyo? Anong ginagawa nyo sa kanila? Anong binibigay nyo sa kanila? Di ba? Kung meron tayong mga magulang, paano mo sila ino-honor? Kung meron kang love of your life, girlfriend, asawa, paano mo sila ino-honor? And of course, on the other hand, how do we honor God? Now, we honor God, mga kapatid, next slide, with our bodies and our possessions. Dalawa. Ano yun? Our bodies and our possessions. Now, of course, in the Bible, makikita natin yan na people honor the Lord with their lips. Diba? Sino ditong na-bless sa praise and worship kanina? No? Alam niyo po yung mga praise and worship team natin yan, maaga yan dito, talagang
nag-worship na kagad sila. Sino nakaabot dito nung pre-worship natin, di ba? No? Alam niyo po, gusto natin yan, yung mga ganyang bagay. Kasi bakit? We want to worship God with our bodies. Especially ng lips natin. And then, yung mga nagtataasan ng kamay, di ba? Ba't ka nagtataas ng kamay? Because you want to honor God with your body. And then, of course, you want to honor God with your time. Kaya ngayon, naglalaan ka ng oras. Dapat nasa ibang lugar ka ngayon. Nagmamall ka siguro. Pero nandito ka sa church kasi you want to honor God with your body. Nandito ako, present ako sa church. Hindi muna ako mag-online. No, nandito ako kasi I want to be present. I want to honor God with my body. But how about, mga kapatid, our possessions? Kamusta sa mga pag-aari mo? Sa mga bagay na meron ka? How do you honor God? No? Example, sa cellphone mo, how do you honor God? Do you honor God na maglalagay ka ng picture ng demonyo doon, di ba? May wallpaper ka, tapos mura pa. Do you honor God that way? Or ginagamit mo yung cellphone mo sa pang-cheat? Sa exam. O kaya, pang-cheat sa relationship, ginagamit mo kaya yun. So, do you honor God with your possession? Kung ano yung meron ka, uy, bagong bike, sige, sagasaan ko to. Ganun ba? Hindi pwedeng ganun. Kasi bakit? If you want to honor God with your possession, you will do good with it. Amen? Kung meron kang bagong motor, tapos may nakita kang kakilala mo na, uy, wala siyang masakyan, sige, sama ka na. You honor God that way. Amen. Hindi yung, honor God with your possession. Ako na lang. Sorry lang, papausukan na kita. Di ba? Now, how do we honor God with our possession? Kasi bakit? Alam niyo po, kailangan makita sa buhay ng bawat isa sa atin, yung fruit may nakikita sa iyo at sa akin. Ano kaya nakikita sa iyo? Tanong mo katabi mo, ano kaya nakikitang bunga sa buhay mo? Okay? So tingnan natin. Ang sabi po ng Galatians, buksan natin ang Bibles natin, Galatians chapter 5. Tingnan niyo po Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness, and self-control. Now, tignan niyo po of course, lagi nababanggit, kailangan mamuhay ka with love. Okay. May isang tao naghihirap. How do you show love? Tatanungin mo, meron ka bang pangailangan? Tama ba? We do that. How about with joy? Ganito ba? Ano ba yan? Anong oras na ano bang pangangailangan mo? Yun ba? Yun lang naman pala Ano ba yan? Tinanong pa kita. Is that something with joy? No? No. How about peace? Ano bang pangangailangan mo? Napagalitan tuloy ako dahil sa iyo Di mo sinasabi. Nakuha nyo? Ganun ba ang may peace? No. Yung patience. Ang tagal mo naman magsalita. Ano ba yung pangangailangan na yan? Sabihin mo na, please. Diba? Yun ba yung fruit of patience? Come on. How about kindness? Kindness is what? Ngayon, kung ano yung klaseng bagay na binigay mo. Quality. Sabihin nga natin, quality. Yung kindness, it's the quality. Kung halimbawa ngayon, ito sige, kailangan mo ba ng damit? O sige, ito, yung butas-butas na, parang basahan na, sa'yo na to. Is that kindness? No. Nagbigay ka lang. But kindness is, okay, ito maganda talaga, sinusuot ko. Ito na lang para sa'yo. Sige, suotin mo na. Sa'yo na to. Is that kindness? Amen. How about, ito ngayon, naka-highlight, generosity. Ang tanong,
sa generosity. Kung kanina yung kindness, quality, generosity, quantity. Gaano naman karami? Nakuha natin? Gaano kaya karami naman? And how about faithfulness? How about gentleness? How about self-control? Pero mga kapatid, one thing that we need to discover ngayong hapon na ito, yung word na generosity. Kaya siya naka-highlight. Bakit? It is something that is hard to do kahit sa akin. At kahit kanino man, napakahirap nito. Maging generous ka. Remember yung patalastas ng fita? Sino nakakaalala nun? Okay? Ano yan? Anong sabi? 'Di ba? Yung may 'di ba may fita siya tapos isang kahilingan. Ano sabi? Sports car yung red kasi nga yung binigay niya kalahati lang din binigay. Nakuha niyo no? In generosity, doon talaga tayo natitest. Sa pagbibigay walang problema for some. But how about generosity? Buo ba yung bibigay mo? O teka, hatiin ko na lang to, hati na tayo. That is one of the tests na meron tayo, mga kapatid. Now, ngayon, kung generosity is part of the fruit na hinahanap ni Lord sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, therefore, one of the marka, isa sa mga makikita sa isang totoong Kristiyano ay generosity. Again, yung kanina sabi, kaya daw, makikita ng mga tao yung bunga, dun daw napapatunayan kung tayo daw talaga ay disciples ni Jesus. Saan? Sa bunga. At ang isa doon ay bunga ng generosity. Now, sabi po ni Vladimir Savchuk, sabi niya, as a Christian, you can be poor. Take note, again, as a Christian, you can be poor. Hindi po ito yung church na inatinan nyo na bawal maging mahirap. As a Christian, you can be poor, pero you can't be, hindi ka daw pwede maging kuripot o stingy. Sabi sa katabi mo, hindi pwede yon. You might not be rich, hindi ka naman ganong kayamanan, but you can't be greedy. Hindi ka pwedeng maging sakim. Now take note, ang buhay po ng disciples and maging ni Jesus in the Bible, or even yung mga tagasunod ni Jesus. Meron din po si Jesus sa mga tagasunod ng mga mayayaman, pero hindi po sila kuripot at hindi rin sila sakim. Now, alam niyo po, one mention, si Joseph of Arimathea, isa po siyang businessman din na mayaman, ganyan. Actually, siya po yung naglibing nung body ni Jesus. And yung cloth, of course, na ginamit kay Jesus, hindi yung tinipid. Yung ulo na lang yung balutan mo na the rest wag na, okay na. Hindi pwedeng ganun. Amen? Pasensya na kasi nagtitipid talaga kami. Yung ataul, kalahati na lang. Nakalabas yung yung paa. Pwede bang ganun? Hindi pwede. Amen? Makita natin, ang isang Kristiyano hindi pwedeng kuripot. And hindi rin pwedeng greedy, sakim, na hindi nagbibigay. Kasi bakit? One of the fruit, again, of a Christian is generosity. Sabi nga natin, generosity. Now, in Mark chapter 12 po, merong story ngayon, si Jesus. Ang sabi, umupo si Jesus malapit sa lagayan ng offering sa temple. Pinanood niya ang mga taong naglalagay ng mga offering. So, si Jesus, tignan nyo, siya pala tumitingin sa mga nagbibigay. Pasimple lang siya, nandoon lang siguro sa isang side. Tumitingin. So, pinanood niya ang mga taong naglalagay ng mga offering.
Now, of course, sa church natin, kung mapansin nyo, wala na tayo talagang segregated time or separate time, di ba, para sa mga pagbibigay ng offering, ganyan. Wala na tayong ganon. Kasi bakit? Kailangan maging kusan loob na natin because we are Christians. Amen? Kaya, alam na natin na kailangan to ni Lord kahit wala magsabi sa akin, I need to give. Now, tignan nyo ngayon. Anong sabi? Maraming mga mayaman. Can you say it with me? Mayaman. Okay. Mayaman ang nagbibigay ng malaking halaga. So, sa temple, hindi puro mahihirap lang. Kung hindi meron din talagang mga mayayaman. May mga followers din ng Diyos na mayayaman. Now, verse 42, ang sabi, isang mahirap na byuda ang lumapit at nagbigay ng 2 copper coins. Sobrang liit lang ng halaga nun. Alam niyo po, may na-discover na klase ng copper coins nung panahon ng 1st century AD. Ganyan lang po kaliit. So tignan nyo sa palm nyo, kung wala pang isang ng daliri nyo, di ba? Hindi pa ganun kalaki yung . So just imagine, para siyang 5 centimos lang. Yung, alam niyo, yung 5. Hindi yung 25 ha. Yung 5, yung may butas pa, di ba? May mga ganun, di ba? Parang ganun lang ho siya kaliit. Okay? So just imagine yung value na to. Malaki ba na amount? Hindi. Sobrang liit. Now verse 43. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Tinawag ni Jesus ang mga disciples niya at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, mas malaki pa kesa sa offering ng lahat yung binigay ng biyudang yan. Nanyo, no? Parang nakaupo si Jesus dun sa side nung una. Tapos tumitingin, okay, sino nagbibigay dun? Tapos ganito, mga disciples ko, likay dito. Tignan nyo yun. Mas malaki pa yung binigay nung biyuda kesa sa mga mayayaman. Paano naging malaki? Akala ko ba napakaliit lang na halaga yun? Tignan nyo ang sabi niya. Kasi ang offering ng lahat, tignan nyo, no? Kasi ang offering ng lahat ay galing sa sobrang ng kayamanan nila. Pero yung biyuda, kahit na mahirap siya, ibinigay niya ang lahat ng meron siya. Lahat talaga. Now, one of the things na alam natin ngayon na tinitignan pala ng Diyos ay yung pagbibigay natin. Bakit? It is the way we honor God. Oo nga, ginagamit mo yung sarili mo for the Lord, worker ka sa church, ganyan. Pero one thing din pala na tinitignan ng Diyos ay alin? Paano mo in-honor siya sa kung anong meron ka? Not necessarily binibigay mo. Hindi yung bagong motor mo, ibigay mo sa church. Hindi po yun. How do you give it to the Lord? In what way possible? Tingin nyo may mabibili yung babae na yon na byuda sa halagang 2 cents lang o coins na yon? Wala po kasi sobrang liit. Pero binigay niya na kasi wala naman siyang mabibili doon. Nakuha niyo po? Now, tignan nyo ngayon. Mas malaki yung offering niya, mas malaki yung binigay niya, dahil daw galing kasi sa sobra yung binigay ng marami. Yung hindi sila nasaktan. Yung bang, sige, bigay mo na yan. Piso lang naman yan eh. Nakuha nyo? Piso lang naman yan. Sige, bigay na. Ganun ba? Okay. Barya lang naman sa akin yan eh. Marami pa ako doon. But for that woman, it is probably, hindi natin alam, the last coin that she has. Kasi po, ang byuda nung time na yon, take note sa mga babae dito, ang byuda po nung time na yon, pag wala kang asawa, hindi ka pwede mag-ari ng lupa. Patriarchal society siya. Kasi nung time na yon, kaya patriarchal yung society, sino ba naman magbabantay ng lupa mo?
babae ba makakalaban talaga sa lalaki? O boxing nga, sige, sinong tulog? After 1 round. Talo talaga babae, nakuha natin. So kaya ang ginagawa na nag-aari ng lupa, yung mga malalakas, yung mga lalaki talaga. Hindi ibig sabihin nun, mababa yung tingin sa babae. Okay? Ibig sabihin lang nun, yung roles nila, iba. Kasi yung mga lalaki din nila kaya mag-alaga ng bata, hindi nila kaya asikasuhin yung bahay. May mga ganun talaga ngayon, nung time na yun, ano? Na kung saan ngayon, etong babae nito, dahil na byuda siya, wala siyang asawa. Hindi rin nalagay kung may anak ba. Ibig sabihin, wala siyang pinagkukunan o source ng pagsustento sa kanya. Kaya, tignan nyo, no, mahirap yung buhay niya, pero nakapagbigay pa rin siya kay Lord. Kaya makikita natin, therefore, next slide, ang generosity po pala, hindi siya based sa amount. Hindi pwedeng ganito, no? Ang generosity, akala natin, pag nakita ng isang tao sa panlabas, ay, 2 lang binigay niya, yung iba, 1,000 yung binigay. Hindi pala based doon ngayon sa amount, ang generosity. Based pala to saan? Sa hindi nakikita ng tao. Diyos lang ang nakakakita. Ano yon? Puso. Nagbigay ka nga ng maliit, pero tingin ng Diyos, generous to. Kasi bakit? Nakita niya kung ano yung puso eh. Yung hindi nakikita na kalagayan mo, doon tumingin ang Diyos. Nakuha natin? Kaya, it doesn't matter ngayon kung, okay, isa lang nabigay mo. Dahil bakit? Tingin nga nila, ay, hindi to generous. Pero tingin ng Diyos, generous ka. Dahil bakit? Yun na lang kasi yung kaya mo talaga. Nakuha natin? Amen? Now, ngayon, tignan natin ang 2 Corinthians chapter 9. Sabi ni Paul, continue po natin ang pagbasa dito, ganito kasi yon. Pagdating po sa law ng pag-aani, sowing and reaping. Ganito kasi yon. Aani ng konti ang nagtatanim ng konti at aani ng marami ang nagtatanim ng marami. Now, take note, yung verse 6 na yon, hindi intentionally nilagay ni Paul na aani ng marami sa physical na buhay o sa spiritual na buhay. Take note hindi talagang pinakita ni Paul na, okay, huwag kayong mag-alala, sa langit naman, marami kayong aanihin. Walang nakalagay na gano'n. So, ngayon, bilang reader, you will think about it. Amen? Ano kayang tinutukoy ni Paul dito? Is it the physical or the spiritual? O pwedeng both? Kahit wala yung bagay na yon, pwedeng yun yung pinatutungkulan ni Paul. Bakit ngayon? Anong sabi? Verse 7, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Dapat magbigay, depende sa gusto niyang ibigay. Hindi mabigat sa loob o... Okay, so makikita natin, yung generosity, saan nanggagaling? Sa puso. Ang pagbibigay, makikita sa puso, hindi sa amount. Nakuha natin? Now ngayon, anong sabi ni Paul? Continuation, kasi mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay. Now, ano kaya yung masaya na yun? Kasi kung kanina, i-compare natin siya sa story nung mayaman at saka nung babaeng balo, pwedeng ang mga mayaman natuwa kasi abarya lang naman yun eh. Okay na. Tama ba? Kasi parang baliwala lang yun eh, sa atin eh. Pero what does it mean na sinabi na mahal ng Diyos ang taong masaya pag nagbibigay? Ibig sabihin, yung bukal sa puso, Lord, sige, not literally na masaya sa pagmumukha niya or sa kung anong kinikilos ng ngipin niya or bibig niya,
hindi doon nakikita ang kasiyahan, pero doon sa puso, willing ka na, Lord, sige, ito po yung ibibigay ko para sa iyo. Bakit? Kasi dito po nakikita yung generosity sa amount, anong klaseng pagmamahal yung meron ka. Example darating na Pasko, di ba? Sinong excited? Come on! Woo! Ako lang excited. Hindi kayo excited kasi bakit? Ang dami kasing reregaluhan eh. Nagpe-prepare na nga po ako ng post ko sa mga ano ko. Pwedeng ganun, ang daming inaanak kasi, kaya tuloy, parang, hindi ko gusto yung Pasko. Ito yung pinakaayaw ko, no? Pwedeng ganun, yung iniisip ng marami sa atin. But the thing is, tignan natin ngayon. Kapag halimbawa magbibigay ka, pantay-pantay ba yung pagbibigay mo? Yung dami o hindi? For sure hindi. Sabihin ka, ay ito ganito lang kasi bata pa siya eh. Di ba? Ay ito kasi sinipot ako nung birthday ko kaya yan medyo marami-rami. Di ba? Ay ito nagmamano to sa akin kaya maraming-marami to. Ay ito, di man lang ako nire-reply nito kaya konting-konti lang. Tama ba? Are we like that? Ayaw umamin ng marami Sabi mo sa kata mo, umamin ka na. Come on, di ba? Pero kahit halimbawa, ay hindi ako pinapansin nito or magkaaway kami nito. Pero kung mahal mo yung taong pagbibigyan mo, you care for them, dadagdagan mo pa yun, for sure. Bakit? Kasi yung generosity nakadepende nga sa puso. Tama ba? Amen? Now, next slide. Alam niyo po, isang prominent king sa Israel, si King Solomon. No? Si King Solomon po, nung kapanahunan niya, grabe, literal, na merong kapayapaan sa Israel. Walang giyera. At yung bansa ng Israel, ito po ay lumaganap sa east. Now, yung kaharian niya nga dahil po lumaki, of course yung art, nag-expound din, talagang ginto, yung mga iba't ibang sculptures, ganyan. And then, binibisita siya ng maraming mga hari sa iba't ibang mga bansa. At ang description ho ng Israel ay nagkalat ho yung silver sa daanan. So just imagine, parang ganito, nagkalat yung 100 pesos dyan. Wala nang pumupulot. Bakit? Kasi lahat meron. Okay, so ganun po yung kapanahunan niya. Bakit kaya? Dahil ho, binigyan siya ni Lord ng wisdom. Nung tinanong siya ni Lord, anong gusto mong gawin ko sa iyo, ibigay ko sa iyo? Sabi niya, Lord, wisdom. Sabi ni Lord, dahil yun yung mo sa akin, yung hiniling mo sa akin, wisdom, sige, ibibigay ko sa iyo, pati yung hindi mo hiniling. Pati yung kayamanan, bibigay ko sa iyo, tutulungan kita dyan. Now, kaya tignan niyo po, kahit po in the Bible, yung Queen of Sheba, sabi ng marami, queen daw yun sa Saudi, no? Alam natin, ang Saudi, it's actually a mine of gold, literally black gold, di ba, sa kapanahunan ngayon. Pero, nung time ni King Solomon, marami pong mga taga-ibang mga bansa, kahit pharaohs, they really revere him. Bakit? Kasi, iba yung pamamalakad niya, it comes with wisdom, merong mga knowledge and understanding na hindi taglay ng ibang tao, siya meron nun. And one of the things na sinulat niya po in the book of Proverbs chapter 3 ay ito. Tignan natin, ano nga bang sinulat ni Solomon? Sabay-sabay nga nating basahin. 1, 2, 3, go! I-honor mo si Lord gamit ang iyong kayamanan. Ibigay sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim mo. Tignan niyo po mula ito sa isang hari na hindi naman talaga siya nasa rurok ng tagumpay nung buhay niya. No? Hindi naman siya yung nandoon na mayaman na, pinagpala na buhay, maganda na buhay. Hindi ho ganun yung buhay niya nung una.
Nandito siya sa mababa rin. Pero ngayon, anong sabi niya? I-honor mo si Lord gamit ang iyong kayamanan. Now, take note. Yung kayamanan nung time na yon, hindi po katulad ng kayamanan ngayon. Nakuha? Yung kayamanan noon, hindi katulad ngayon. Kasi iba na po yung society ngayon. Kaya tingnan nyo, ang sinabi niya, ibigay sa kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim. Ngayon, bihira ho yung nagtatanim. Konti lang ho sa population natin yung nagtatanim. Tama ba? So nito, tatay nila, farmer. Wala. O may isa. Pero kung makikita nyo yung ratio noon sa ngayon, yun talaga kinabubuhay ng mga tao. Nakuha natin? Kaya next slide, yung mga kausap dito talaga ni Solomon ay mga agricultural na tao. Okay? Ngayon nasabi, kung meron kang mga pananim, kung meron kang lahat ng mga yan, ano sabi? I-honor mo si Lord sa bagay na yun na meron ka. Again, paano daw natin i-honor si God? With our bodies and with our possessions. Yun yung two main things na kailangan natin i-honor si God. Now, anong motibo natin bakit ka magbibigay? Anong dapat motibo natin o anong motive ng ating giving? Next slide please. The motive should be, I want to honor God. Kaya ako magbibigay kasi gusto kong parangalan ang Diyos. Now, pwedeng inisip natin, parang di naman totoo yan eh. Baka kaya nyo lang sinasabi yan dahil sa kailangan nyo ng pera. No. It's actually a thing na ginagawa kahit nung una pang panahon. Hindi lang ho yan ngayon. It's a thing na ginagawa nung una pang panahon. Kaya ho kami, pag binisita nyo ho yung tithes and offering din dyan sa labas, nagbibigay ho kami. And hindi ho malaki. Ako personally tinatanggap ko. But the thing is, we give, it is to honor God. Hindi dahil sa, kasi kailangan. No. Again, kung ano yung nasa puso. Tama ba? Now, anong nasa puso mo? Do you want to honor God or not? Kung hindi ka magbibigay. Kung gusto mong i-honor si God, you will give. Pero teka, anong motibo mo? Ba't ka nagbibigay? Do you want to honor God? So, ngayon, kung you want to honor God, ano naman yung bagay na hindi mo dapat gawin when giving? Or what should not be the motive of giving? Yung motibo mo. Bakit ka nagbibigay? Kasi again, si God, He looks at the heart. Ano yung dapat hindi ganun yung motibo mo? Ano yun? Number 1, tingnan natin. Hindi para umayos ang financial na buhay. Hindi ka nagbibigay na para umayos to, para gumanda to. Nagbigay ako kailangan Ganun ba? Sometimes, ang iniisip ng mga tao, we control God or we can control God. Lord, di ba, ginawa ko to so gawin mo to sa akin. Na parang, hindi na po pwedeng kumilos si Lord kasi may ginawa ka. Sino ngayong God? Kung kaya mong kontrolin si God. Nakuha natin? So, hindi ka nagbibigay para umayos yung financial na buhay mo. You give, bakit? It's because you want to honor God. Lord, gusto kitang parangalan, kaya ako po nagbibigay. Next, ano pa? Hindi para makaahon sa kahirapan. Ay kasi, pag nagbigay daw, di ba, maraming aanihin? That's a good start, pero hindi ka nagbibigay para umahon ka sa kahirapan. Nagbibigay ka, bakit? You want to honor God. When you seek God's kingdom first, ano mangyayari? All the things that you need will follow. Ang problema sa atin, we follow yung created things, hindi yung creator ng mga bagay. Nakuha natin? Now, ano pa? What should not be the motive of giving? Hindi para
yumaman. At ano pa, next pa, hindi para i-impress si leader o si pastor. Oh, leader, nagbigay na ako ha. Malaki yung binigay ko. Hindi pwede. Hindi dapat yun yung motive natin. Para makita ng congregation dyan, laki ng tithes and offerings ko. No. Next, hindi para i-impress si God. Oh God, ito na yung giving ko. Kaya wala ka na magagawa. Lord, sasagutin mo na yung prayer ko. That should not be the motive of giving. What should be the motive? I want to honor God. Sino dito ang gusto mong i-honor niya si God? Come on. Amen? Next. Ito po, importante. Nagbibigay ka hindi para maligtas o mapunta sa langit. Now we think na kaya mong bayaran yung salvation mo o nakapagbigay na ako 1,000,000. Malinis na ako okay na ako. Hindi po ganun. Wala po sa Bible niyang 7 yan. We only give, bakit? It's because we want to honor God. Lord, sige, ito yung gusto ko maparangalan kay. Kaya po ako nagbibigay sa inyo. Again, it's what? The issue of the heart. Ano ba yung puso mo? Bakit ka nagbibigay? Next. Alam niyo po ba itong sabi na to ni Vladimir Savchuk? Sabi niya, if you're not giving as a Christian, you're not honoring God. Basahin ulit natin. 1, 2, 3, go. If you're not giving, you're not honoring God. Bakit? Kasi yung giving, it's part of being a Christian. Yung fruit of generosity, hindi ka pwede maging generous kung di ka nagbibigay. Hindi ka pwede maging kind kung di ka nagbibigay. Hindi ka rin pwede mag-love kung wala kang binibigay. You cannot love without giving. Pwede kang magbigay pero hindi mo mahal. Katulad ng, di ba kapag, alam natin yan, pag may mga eleksyon, pag mayroong gustong makuha sa iyo, sa trabaho, sa school, anong ginagawa? Nagbibigay. But does it mean they love you? No. Pero kung alam niyong mahal niyo isa't isa, kailangan may pagbibigayan. Kaya as a Christian, if you're not giving, you're not honoring God. Kaya yung desire natin, pwedeng sabihin mo, parang di pa po ako makapagbigay. Then pray for God about it. Lord, tulungan niyo po ako mapagbigay kasi gusto kitang i-honor. Amen? Hindi makapagbigay para i-impress ko, para makita nila, nagbigay ako. Hindi. Ano daw? To honor God. That's the first and foremost and only thing bakit tayo nagbibigay dapat sa Kanya. Next. Tignan niyo sabi sa Proverbs 3. Review ulit natin, tingnan niyo. I-honor mo si Lord, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. I-honor mo si Lord gamit ang iyong kayamanan. Ibigay sa Kanya ang unang bunga ng lahat ng tanim mo. Tignan niyo, no? Ibigay daw kanino? Sa pastor? Sa Lord. Now, iniisip ng marami, napupunta ho lahat sa leader, no? Yung tithes and offering or ganyan. Hindi po. Kaya meron tayong files ng lahat, pati BIR, SEC registration, lahat ho yun, merong chine-check. Hindi ho, pag may-ari ni pastor to, kahit tong building na to, sa church ho to, hindi to sa akin o kanino man. Yung iba, siguro ganun. Pero tayo, we follow the instructions of the Bible. Kaya when we give, it is not po sa amin, kay Lord. Kaya kami rin nagbibigay.
makikita niyo po yung pangalan doon sa labas. Nagbibigay. Bakit? Kasi kanino tayo nagbibigay? Kay Lord. Hindi sa katabi mo napupunta. Hindi sa akin. Hindi kina bishop o kanino man. Kay Lord. Bakit? Of course, hindi siya umaakyat po ng langit. Hindi natin tinatawagan si Elon Musk, oh, may dadalhin po kami dyan. Hindi. Okay? Paano napupunta kay Lord? Pag ito po ay nagagamit sa kaluwalhatian niya, sa kapurihan niya. We help pastors, we help preach the kingdom of God sa iba't ibang lugar ng mundo. At ganun din naman, yung aircon po na yan, na bagong-bago dyan sa may bandang likod sa baba. Yung lumalabas po na hangin dyan, hindi po galing yan sa Holy Spirit na lang na basta gano'n na lang. Hindi ho, may nagbabayad tayo dyan, please po. Sana maintindihan nyo yun. No? Hindi po yan yung parang merong sa likod niyan, merong naggaganon. May parang generator na mano-mano. Hindi ho, nagbabayad tayo dyan. Kaya kung makikita natin, we give, it is not really for human pleasure, but for God. Para magpatuloy yung gawain sa Kanya. Amen? Now, alam niyo po ba to? Next slide. Practical atheism. Ano yun? Dahil sa panahon na to, pwedeng akala nila, oh, I believe in God. Pag sinabing kilala si God, okay, ako rin, I believe in God. And yet, ito po yung practical atheism. Next slide. You believe that God exists. Sino naniniwala ditong God exists? Okay. Pero ito ang problema sa practical atheism. But you live as though He does not exist. Magtataka tayo, bakit kaya ganito na lang yung corruption sa bansa natin at sa maraming mga bansa? Pag tinanong mo, do you believe in God? Yes. Pero bakit kaya may cheating? Okay lang yon, okay lang kumupit, okay lang pumatay, okay lang gawin yung mga di magagandang bagay. Pero they believe in God. It's actually basically practical atheism. You believe as though He does not exist. Tanong mo sa katabi mo, ganun ka ba? Are we like that? Now, kung nakita mo, teka po, para pong ganyan ako, then you need to repent. Kailangan magbago yung isipan mo. Amen? Because we are here, I believe, in the church, hindi po puro banal or talagang, what I mean is, puro matutuwid lahat, wala nagagawang kasalanan. O bago na yung buhay. Kaya tayo nasa church kasi gusto nating magpabago kay Lord. Amen? And if we have this mindset, kapatid, the Lord is here and He can change your mind. Amen? Next slide. Ang sabi po sa Proverbs chapter 3, again, anong sabi? I-honor mo, wala kang ibang i-honor kung hindi sino? Si Lord. You honor God. Kasi yun yung first and foremost kailangan nating gawin. We honor, the thing na makapagsabi that we truly honor God or we love God is by honoring Him. Now, the whole law po sa Bible, ang buong law sa Bible, nasa sum up sa dalawa. Ano yon? Love God with all your heart, soul, mind, with all your strength, di ba? And second is this, ano yon? Love your neighbor as yourself. Now, yung una, how do you love God? How do you love God? In what way? With all your strength. So, mayroong body na kasama doon. With all your mind, sa buong pagkatao mo. All that you have, basically. That's how you say, Lord, I love you. Ito yun, I honor you. Amen? Next slide. Now, sino dito, favorite part niya ng service, praise, and worship? Ako rin po. No? Amen? Now,
we can honor God with our bodies in a way na madali. Like for example, di ba, ganda nung kinanta natin kanina, yung manlilikhari, sinong na-bless doon, di ba? Yung kinilabutan ka kasi, wow, grabe yun, naramdaman ko presence ni Lord. Come on, sino yun? No? Alam niyo po, maybe ganito rin tayo. O nga, it's good, it's great actually, na we honor God with our bodies. Pero, pwede rin kasi na ginagawa nga natin ito, pero kamusta ba yung puso natin? You honor me with your lips. Next slide, sabi ni Lord. Tingnan niyo, no? Sabi niya, these people honors me with their lips. But their heart is far away from me. Pwede palang ganun, ano? Na we honor God with our lips, with our physical body, pero yung heart, far away sa Kanya. Pwede rin po, we honor God with our possessions. Pero teka, ano bang motive mo? Anong nasa puso mo? Tanong mo katabi mo, anong nasa puso mo? Ano yan? Tanong mo, ano yan? Sino yan? Again, Proverbs chapter 3, verse 9. Sabay-sabay ulit nating basahin yung naka-bold letters. 1, 2, 3, go. I-honor mo si Lord, kayamanan. Now, eto tayo ngayon. After this verse, yung succeeding verse niyan, merong sinabi si Solomon na reward. Kung gagawin natin na i-honor natin si Lord. Take note, hindi natin i-honor si Lord para makuha yung reward, kundi gusto lang natin siya i-honor. Pero makikita natin yung benefit ng pag-honor natin kay Lord dahil dito. Sino excited malaman yun? Next slide, okay? What is the reward for honoring God with our possessions? Ano yun? Pakita natin. Number 1, overflowing blessings. Sinong gusto nun? Okay? Anong sabi dito ngayon ni Solomon? Next slide, pakita natin. Pag ginawa mo yun, ano yung ginawa na yun? You honor si Lord. Ngayon, ano sabi? Mapupuno ng ani ang iyong mga bodega. At ang mga lalagyan mo, mapupuno ng... Okay, ang question ko sa inyo. What do you think about overflowing blessings? Ito ba yung may magbibigay na lang sa'yo ng cheque, makakapulot ka ng case, tas may 1 million pala, ganun ba? Yun ba ang overflowing blessing? Akala natin madalas, yun yung, okay, pinagpala na ako, Lord, nakakita kong 100 pesos dito, no? Hindi po yun yung overflowing blessing. Now, wala pa tayo dyan. Teka. Balik natin. Yan. Tignan nyo, nakalagay. Mapupuno ng ani ang iyong mga, tignan nyo, ibig sabihin nung una, hindi napupuno. Di ba? Hindi napupuno nung una. Bakit? Analyze natin, di ba? Bakit hindi napupuno? Pwedeng hindi maayos yung strategy niya? Ano pa? Kulang siguro talaga yung yung manpower? Maraming factors. And tingnan niyo pa to. At ang mga lalagyan mo mapupuno ng alak. Of course, nung time na yon, alam natin, ang alak po, yun po yung precious din nung time na yon. Bakit? Kasi bihira po yung clean water. Wala pa pong mga aqua de ganyan, no? Nung time na yon, wala pa pong filtration system noon. Bihira ho yun. Kaya ang mode ng mga tao, lagi talaga silang umiinom ng alak. And kapag sila umiinom ng alak, of course, it's their celebration. Way of celebrating nila. Precious yon. Kaya mahal din nung time na yon yung alak. Now, tignan nyo. Mapupuno daw yung lalagyanan na yon nila. Bakit? Nung una ba di napupuno? Bakit kaya hindi napupuno? Nakuha natin? Ano bang meaning talaga ng overflowing blessing? Kasi, next slide, ito yung mindset natin.
babagsak na lang sa langit yung pera, tapos whoops, ito nakuha ko. Ganyan ba? No. Kaya hahampasin ka ni Lord ng pera na lang sa mukha, ganun, ano? Pak, aray ko, ay, ito pala, mayroon pa lang sa 10,000 dito. Hindi ganun. Paano? Ito po ang overflowing blessing. Next slide. Una, God will give you the strategy on how you can earn more. Strategy. Saan yun? Sa isip. Hindi po sa maling pamamaraan, nakuha akong strategy, maging drug lord ako. Hindi po yun. Sa matinong pamamaraan. Sabi sa matinong pamamaraan. Okay? God will give you the strategy on how you can earn more. And next, ito pa. God will give you the skills to earn more. Tayo po, akala natin, okay, hihilata na lang ako, basta nagbigay na ako, okay na yun. Yun ang akala natin of what overflowing is. Kaya tinan nyo, di ba? Merong Spanish saying sa mga Pinoy, sila yung nagtawag sa atin noon na tayo daw ay mga tamad. Totoo kaya yun? Mukhang nag-agree kayo. Totoo ba? Hindi. But the thing is, bakit nga kaya? Maraming magagandang strategies, pero walang kumikilos. Or inaasa na lang ba natin sa mahal natin sa buhay, paano tayo kumita ng pera? Ay, nandiyan naman si mama at papa. Ay, nandiyan naman, maasahan ko naman si kapatid. Kaya tambay na lang ako. Ang galing ko talaga mag-isip. Overflowing na lang. Nakaganito na lang ako, nakaupo. At okay, galing ka na sa trabaho, amin na. Ganun ba? No. Kaya si Solomon, mga kapatid, binigyan ng wisdom ni Lord and lumaki po yung kingdom of Israel, naging mayaman. It's because God gave him the strategy on how he can earn more. At dinevelop din yung skills na meron siya. Dati, konti lang yung alam niya na skill. Pero as you further study, nagugulat ka, meron na pala akong skill nito. Nadadagdag na to sa akin. Kaya nagkakaroon ng promotion sa trabaho. Dahil bakit? Nakukuha mo na yung certain skill para dun sa klase ng position na yun. Nakuha natin? Amen? Now, kaya tingnan nyo, the overflowing blessings, it will not start na parang may iuhulog lang sa'yo. It will start here. Turo mo utak mo, dito. Yung iba sabi, dito daw, no? Okay, that's the first start. Then magugulat ka na lang, meron ka na makikilalang ibang friends, dito ka dapat mag-invest. Dito ka dapat maglagay ng pera. Ito yung dapat mong gawin. Kaya makikita niyo po, personally po, testimony sa akin ni Lord, pag tinignan niyo po yung tithes and offerings ko, it's a full of ups and downs din naman. Like you, I also struggle. Kahit nung simula ako maging Christian. But the thing is, nakita ko yung faithfulness ni Lord when you really try and try and try. Makikita niyo po, wow, but parang iba na to. But tumataas. Kasi pinapagpala tayo ni Lord. Siya yung nagbibigay sa atin ng strategy, how we can earn more. Nagbibigay din sa atin ng certain skills para maabot natin yung pangarap natin. Pati yung naisin niya sa buhay natin. Amen? Next slide. Ayan. So ngayon, anong sabi sa 2 Corinthians chapter 9? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! At kaya ng Diyos, bigyan kayong
Sobra-sobrang blessing. Kaya ni Lord? At ano ngayon? Number 2, anong reward? Lahat ng pangailangan, ibibigay ni Lord. That's God's promise. Ano ba yung pangailangan na yun? Pag sinabing pangailangan, uy, may bagong iPhone 15. Yun ba? No. Para ka lang mabuhay. Hindi ko po kaya mabuhay pag walang cellphone. No. Yun ba? Yun ba talaga? Or hindi siya yung pangailangan. It's just wants. Take note, yung need, it is yung pang-araw-araw nating pangailangan para makasurvive. It's related to food, to clothing, shelter, dun po yun. Next. Tingnan natin, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Para maibigay sa inyo ang lahat ng mga kailangan nyo. At ano pa? Number 3, last but not the least dito, makakapag-bless ka pa ng iba. That's the reward for honoring God. Hindi lang basta overflowing blessings at lahat ng pangailangan mo bibigay, makakapag-bless ka pa ng iba. Now, do you get why the rich get richer? Alam niyo po ba kung bakit yung mga mayayaman, bilyonaryo, milyonaryo, mas yung mayaman pa? Most of them, of course, bukod sa alam nila paano yung the business world works, they also give a huge amount of money. Saan? Sa charity, sa churches, sa mga nangangailangan. Dahil bakit? Kapag nagbigay din nga kasi, less tax. Kaya gusto nilang magbigay. But the thing is, bukod doon, dahil sa marami silang binibigyan, bakit nga kaya marami nang nawawala sa kanila, yet yumayaman pa rin sila? Saan galing yung principle na yun? Nagbasa ba sila ng Bible? No. But that very principle is actually located in God's Word. The more we sow, the more we reap. The more we give, the more we receive. Kaya ngayon, ang tanong po sa bawat isa sa atin, next slide. Diyan ba yung verse? Ayun, yung verse muna, yung verse. Sabay-sabay nga nating basahin yun. At, 1, 2, 3, go. At, okay. Para sa mga mabubuting gawain, para, dito natin ma-feel na may overflow. Bakit? Kasi may nabibigay ka pa para sa maraming mga gawain. It's because you honor God with your possessions. Now, ito, how do we start? Paano tayo makakapag-start po of giving? Of course, meron pong tinatawag na tithes and offerings. Now, kaya meron po nito, hindi po para manghingi lang sa inyo or ano, hindi po ganun, hindi yun. It's because we want to honor God. Kaya kami po rin talaga lahat nagbibigay. Kaya ito, kung sinasabi mong Christian ka, sinasabi mong, Lord ko si Jesus, para masabing under ka sa Lordship ni Lord, you give to Him. Remember, di ba sina Lapu-Lapu? Okay? Tsaka si Magellan, naglaban sila, di ba? Bakit? Kasi sabi ni Magellan, magbigay ka ng ang sa king ng Spain. Ba't hindi nagbigay si Lapu-Lapu? Kasi nga, alam niya pag nagbigay siya, ibig sabihin, under siya ng lordship ng hari ng Spain. And that is what happened. Nakuha natin? Now, kaninong lordship ka ba under? Okay, Lord. Jesus. Kaya next slide, tignan nyo. Kung sa government nga natin, kahit nasaan ka man lugar sa buong mundo, may tax. Sino dito nagbabayad ng tax kapag, di ba, bumili ka man lang sa Jollibee, may tax din yan eh. Lahat eh.
Sahod mo, may tax. Bakit may tax? Yun yung bagay na share mo dahil nandoon ka sa specific place. Nakuha natin? Now, if you are part of God's kingdom, hindi naman binabawasan yung credit card mo or yung debit card mo. Hindi eh. Saan ngayon dapat tayo nagbibigay? Kay Lord. Through the church na kinabibilangan natin. Nakuha natin? If you are part of God's kingdom, you will give para kay Lord. Next slide. Kaya ito po, we're not here dahil sa pera nyo. We're not after your money. But we're after your heart. Hindi namin alam kung ano nasa puso nyo. Kaya, you give kung ano yung nasa puso nyo. Kasi si Lord naman nakakakita nun. You give, you express kung ano yung nasa sa puso mo. Next slide. Sabi ng Matthew chapter 6, verse 24, no one can serve two masters. It's either he will love the other and hate the other. And tingnan nyo yung nakalagay sa last line. You cannot serve God and money. Hindi pwede rin kami, naglilingkod kami sa Diyos at we serve money. Kailangan lahat tayo, we serve God. Kaya next slide, tignan nyo. Ano ba nangyayari ngayon? Di ba pag may war, bumababa yung value ng pera. Di ba? Nangyayari. Magkaroon lang ng giyera sa Middle East, sa Russia, sa Ukraine, tumaas yung bilihin, bumaba yung value ng pera. Then, next slide. Yung giving of tithes and offering, it is for you. It is for each of us. Kasi bakit? More than the kailangan ng church, para sa atin yun. It is the way we honor God. Ang tanong, saan po ako magsisimula? Anong amount? Anong percentage? Nasa sayo. Pero in the Bible, it says kapag tithes, 10%. Minimum. Now, ano ba yung situation mo ngayon? And what is God putting in your heart? Yun yung ibigay mo sa Kanya. Amen? Sino na ngayon, mag-start na ngayon, I want to honor God. Come on. Can you just raise up your hand? Come on. I want to honor God. Amen? Now, recall ko lang po ito sa inyo. I believe, naging topic natin to before sa isang series natin. Next slide. Sabay-sabay nga natin basahin to. 1, 2, 3, go. Worldliness is not an issue of the pocket. It is a heart issue. Kaya it's all the heart. Ano yung puso natin? Tama ba yung puso natin kay Lord ngayon, mga kapatid? Tayo po'y manalangin. Yuko natin ang ating mga ulo, tayo pumikit. Lord, we want to honor you. Not just, Lord, with our bodies, kaya kami nandito, and we're worshiping you. But Lord, we want to honor you with all that we have, including our possessions. And help, Lord, ang aking mga kapatid, sa kanilang mga pangailangan, tulungan niyo po silang ma-honor kanila sa kanilang buhay. Sa lahat ng area ng kanilang buhay, Lord, ikaw po yung maghari sa amin. From this point forward, we place, Lord, our trust in you. And we love you, our Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Come on, can we give Jesus the best?